Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang The Solid Rock ay naglalarawan ng matibay na pundasyon ng pananampalataya. Isang pundasyong hindi natitinag sa gitna ng unos ng buhay. Sa pananaw ng Kristyanismo, ang bato na ito ay walang iba kundi si Hesukristo, ang ating tagapagligtas at ang ating Panginoon. Sa banal na kasulatan, magbabasa sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 7, talatang 24 hanggang 25, ang talinghaga tungkol sa matalinong tao na nagtayo sa ibabaw ng bato. Dumating ang ulan, baha, at malakas na hangin. Ngunit hindi ito gumuho sapagkat ito'y nakatayo sa matibay na pundasyon. Ang larawang ito ay malinaw na nagpapakita na ang buhay na nakasandig kay Kristo may katatagan at seguridad. Ang The Solid Rock ay hindi lamang isang konsepto, kundi isang paanyaya. Paanyayang ilagak ang ating tiwala sa Diyos sa halip na sa pansamantalang bagay dito sa mundo. Ang kayamanan, tagumpay at katanyagan ay maaaring mawala, ngunit si Kristo ay nanatili magpakailanman. Sa ating panahon ngayon, na puno ng pagsubok, pag-alinlangan at pagbabago, mahalagang magkaroon tayo na matibay na pundasyon. Ang pagpapakilala sa The Solid Rock ay paalala na anuman ang ating pinagdaraanan, may isang hindi kailanman magbabago at hindi tayo iiwan. Naway sa pagbubulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito, mga kababayan, kapatid, may lalo nating makilala si Jesus bilang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, lakas at pag-asa. Ang ating pong pagbubulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa mga awit. Kabanata 9, talatang 2. Ito ang sinasabi: bago nalabas ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanglibutan, mula nga nang walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Nalangin tayo. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat. Maraming salamat sa iyong walang sawang kabutihan at katapatan sa aming mga buhay. Sa bawat araw na aming nagigising, sa bawat paghinga na iyong ipinagkakaloob, at sa bawat pagpapalang aming tinatanggap, lahat ng ito ay patunay ng iyong dakilang pag-ibig. Panginoon, salamat sa iyong paggabay sa amin sa gitna ng mga pagsubok. Kapag kami nanghihina, ikaw ang aming lakas. Kapag kami nalilito, ikaw ang aming liwanag. Tunay ngang ikaw ang aming matibay na sandigan
tulad ng ipinahayag sa aklat ng mga awit na ikaw ang aming kanlungan at lakas. Salamat sa iyong biyaya na patuloy na bumabalot sa aming pamilya, sa aming gawain, at sa lahat ng aming ginagawa. Kahit hindi kami karapat-dapat, patuloy mo kaming pinagpapala at pinapatawad. Sa oras na ito, inialay namin sa iyo ang aming papuri at pagsamba. Naway ang panalangin ito ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Turuan mo kaming maging mapagpasalamat sa lahat ng pagkakataon at magtiwala sa iyong kabutihan magpakailanman. Aming pinapanalangin sa iyo, O Diyos, ang aming bansang Pilipinas. Aming mga pangyarihan at mapagmahal na Diyos, inilalapit po namin sa iyo ang aming minamahal na bayan, ang Pilipinas. Ikaw ang Diyos na nagtatag ng mga bansa at naglalagay ng mga pinuno, kaya't buong nagpapakumbaba kaming dumudulog sa iyo para sa aming lupang sinilangan. Panginoong Hesus, pagpalain mo po ang aming mga namumuno, mula sa pinakapataas na opisyal hanggang sa mga lingkod bayan sa bawat dalawigan at barangay. Bigyan mo sila ng karunungan, integridad at pusong may takot sa iyo upang makapaglingkod ng tapat at makatarungan. Naway manaig ang katotohanan at kabutihan sa aming pamahalaan. Ipinapanalangin din namin ang kapayapaan at pagkakaisa sa aming bansa sa gitna ng iba't ibang pananaw at paniniwala. Turuan mo kaming magkaunawaan at magmahalan bilang isang bayan. Hilumin mo ang aming mga sugat bilang sambayanan mula sa kahirapan, katiwalian, sakuna at anumang uri ng kaguluhan. Pagpalain mo ang bawat pamilyang Pilipino, ang mga manggagawa, ang mga magsasaka, ang mga mangingisda, ang mga guro, at ang mga mag-aaral, at mga kababayan naming nasa ibang bansa. Ingatan mo kami laban sa kalamidad at bigyan ng lakas sa bawat hamon ng buhay. Higit sa lahat, Panginoon, naway patuloy ka naming kailalanin bilang aming Diyos at sandigan. Itataas mo ang bansang Pilipinas upang maging ilaw at pagpapala sa iba. Amin ding inilalapit sa iyo, O Diyos, ang kapayapaan sa buong daigdig. Aming Diyos na makapangyarihan at mapagmahal, lumalapit po kami sa iyo na may pusong naghahangad ng kapayapaan para sa buong daigdig. Ikaw ang may likha ng lahat ng bansa at lahi at sa iyo nagmumula ang tunay na pagmatagalang kapayapaan. Panginoon, nakikita mo ang mga digmaan, ang kaguluhan at alitan sa iba't ibang panig ng mundo. Nakikita mo ang mga taong nagdurusa dahil sa karahasan, kahirapan at kawalan ng katarungan. Maawa ka po sa amin. Hipuin mo po ang puso ng bawat pinuno ng bansa upang manaig ang pag-uusap, pag-uunawaan at pagkakasundo kaysa galit at paghihiganti. Ituro mo sa amin ang landas ng pagmamahal at pagpapatawad. Tulad ng sinabi sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 5, Talatang 9, mapalad ang mga gumagawa ng kapayapaan sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Naway maging instrumento kami ng iyong kapayapaan sa aming tahanan, komunidad at bansa. Pagpalain mo ang bawat pamilya sa buong mundo. Aliwin mo ang mga naulila
Pagalingin mo ang mga sugatan at patatagin mo ang mga pusong natatakot. Palitan mo ang puot ng pag-ibig, ang takot ng pag-asa, at ang pagkakahati-hati ng pagkakaisa. Panginoon, Ikaw ang aming kanlungan at lakas. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang buong daigdig. Naway ang iyong kapayapaan ang maghahari sa bawat puso at sa bawat bansa. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang aklat ng mga awit ay koleksyon ng mga panalangin at papuri. At ang awit, siyam na po ay iniuugnay kay Moses. Sa talatang ito, mga kapatid, malinaw na ipinapahayag ang walang hanggang kalikasan ng Diyos. Una, ang Diyos ay walang simula at walang wakas. Sinasabi sa talata na bago pa man malikha ang mga bundok at ang mundo, naroon na ang Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi nilikha. Siya ang manlilikha. Ang lahat ng nakikita natin, kalikasan, tao at buong sanglibutan, ay may simula. Ngunit, ang Diyos ay walang hanggan. Siya ang Alpha at Omega, ang simula at wakas ng lahat. Sa mundong patuloy na nagbabago, nagbibigay ito ng katiyakan sa atin. Ang tao ay may limitasyon, may simula, at may katapusan. Ang ating buhay, ngunit ang Diyos, mga kapatid, ay nanatiling pareho kahapon, ngayon, at magpakailanman. Ang katotohanan, ang Diyos ay walang simula at walang wakas. Ay isa sa pinakamalalim at pinakadakilang katangian niya. Ang lahat ng bagay sa mundong ito ay may pinagmulan. Ang tao ay ipinapanganak at namamatay. Ang mga bituin ay sumisikat at lumulubog. Ang mga kaharian ay tumatayo at bumabagsak. Ngunit ang Diyos, mga kapatid, ay hindi saklaw ang panahon. Siya ay umiiral bago pa man nagsimula ang oras at manatili magpakailanman. Sa ating isipan ay limitado, kaya mahirap unawain ang konsepto ng walang hanggan. Sanay tayo sa simula at katapusan. Ngunit ang Diyos ay hindi nilikha at hindi rin magwawakas. Siya ang pinagmulan ng lahat ng buhay. Ang may lalang ng langit at lupa. Kung may simula ang lahat ng bagay, nangangahulugan, ito na mayroong isang hindi nagsimula. Siya ang Diyos. Ang katangiang ito ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng katiyakan at pag-asa. Sa mundong puno ng pagbabago, may isang hindi nagbabago. Kapag ang sitwasyon ay nagiging magulo, kapag ang mga plano ay nasisira, at kapag ang buhay ay tila walang kasiguraduhan,
ang Diyos ay nanatiling matatag at tapat. Ang kanyang mga pangako ay hindi kumukupas dahil siya ay walang hanggan. Ipinapakita rin nito ang kanyang kapangyarihan at otoridad. Dahil siya ay walang simula at walang wakas, siya ang may hawak ng kasaysayan. Hindi siya nagugulat sa mga pangyayari sa ating buhay. Alam niya ang nakaraan. Nakikita niya ang kasalukuyan at hawak niya ang hinaharap. Kaya maaari tayong magtiwala sa Kanya na ang buong puso. Higit sa lahat, ang pagkaunawa na ang Diyos ay walang hanggan at paanyaya sa atin na ituon ang ating buhay sa mga bagay na may tunay na halaga. Ang kayamanan, katanyagan, at material na bagay ay pansamantala lamang. Ngunit mga kapatid, ang relasyon natin sa Diyos ay may walang hanggang kabuluhan. Sa huli mga kapatid, ang katotohanang ang Diyos ay walang simula at walang wakas ay paalala na siya ang ating matibay na sandigan. Siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. At sa Kanya tayo ay may pag-asang hindi kailanman maglalaho. Ang kapangyarihan ng Diyos bilang manlilikha. Binanggit ang mga bundok bilang simbolo ng lakas at katatagan. Sa paningin ng tao, ang bundok ay tila matibay at walang galaw. Ngunit ayon sa talata, bago pa man umiiral ang mga ito, naroon na ang Diyos. Ipinapakita nito na ang kapangyarihan ng Diyos ay higit sa anumang nilikha. Kung kaya niyang likhain ang buong mundo, kaya rin niyang hawakan at ayusin ang ating mga buhay. Walang problema ang masyadong malaki para sa Kanya. Pangatlo, isang paanyaya sa pagtitiwala. Ang pagkaunawa na ang Diyos ay mula sa walang hanggang sa walang hanggan ay paanyaya sa atin na magtiwala sa Kanya. Ang ating buhay ay maikli kumpara sa walang hanggang ng Diyos. Ngunit, mga kapatid, mahalaga pa rin tayo sa Kanyang paningin. Kapag tayo ay nahaharap sa pagsubok, alalahanin natin na ang Diyos na ating sinasamba ay hindi limitado ng oras. Siya ang Diyos ng nakaraan. Siya ang Diyos ng kasalukuyan. At siya ang Diyos sa hinaharap. Siya ang Diyos na may plano at layunin sa bawat isa sa atin. Ang awit na 92 ay nagpapaalala na ang ating Diyos ay walang hanggan at makapangyarihan. Siya ang ating matibay na sandigan sa gitna ng panandali ang buhay na ito. Sa Kanya tayo dapat kumapit, mga kapatid. Magtiwala at sumamba sapagkat siya lamang ang tunay na Diyos mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos naman, buong pagpapakumbaba at pasasalamat kaming lumalapit sa iyo sa oras na ito. Maraming salamat po sa iyong salita na aming napagbulayan
Salitang nagbibigay liwanag sa aming isipan, lakas ng aming mga puso, at direksyon sa aming mga buhay. Panginoong Hesus, salamat sa katotohanang iyong ipinahayag sa amin sa bawat talata na aming narinig at bawat aral na aming tinanggap. Nadama namin ang iyong presensya at paggabay. Tunay nga ang iyong salita ay buhay at makapangyarihan, at ito ang aming gabay na sa araw-araw. Maraming salamat dahil sa pamagitan ng iyong mga salita ay mas nakikilala ka namin ang iyong pag-ibig, katapatan, at walang hanggang kapangyarihan. Naway ang mga aral na aming natutunan ay hindi lamang manatili sa aming isipan, kundi may sa buhay namin sa aming mga gawa at pakikitungo sa kapwa. Tulungan mo kaming maging tapat at tagasunod. Kapag kami nanghihina, ipaalala mo ang iyong mga pangako. Kapag kami nalilito, ang iyong salita ang maging ilaw sa aming landas. Patuloy mo kaming baguhin at hubugin ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat, Panginoon, sa pribilehiyong makapakinig at makapagbulay-bulay ng iyong salita. Ang lahat ng papuri at kalwalatian ay sa iyo lamang. Ito ang aming taimtim na dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Layo ka nawa ng Panginoon sa anumang kapahamakan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid ko kay Kristo, taos pusong kaming nagpapasalamat sa ating morning devotion. Sa bawat isa sa inyo, mga kapatid. Maraming salamat sa inyong oras, sa inyong presensya, at pakikisa sa ating morning devotion. No? Ang inyong pananampalataya, panalangin, at suporta ay malaking pagpapala. Hindi lamang sa gawain ng Panginoon, kundi sa bawat kapatid na naririto. Nagpapasalamat ako sa inyong katapatan at patuloy na pagtugon sa kabila ng mga hamon at pagsubok. Patuloy tayong naninindigan at nagtitiwala sa Kanya. Ang ating pagkakaisa bilang isang katawan kay Kristo ay patunay ng Kanyang biyaya at pagmamahal sa atin. Naway ang mga aral at pagpapalang ating natanggap ay magbunga sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Patuloy tayong magpalakasan, mga kapatid. Patuloy tayong magdamayan at magmahalan. Huwag nating kalimutan ang bawat maliit na paglilingkod at sakripisyo ay may malaking pahalaga sa mata ng Diyos. Muli, maraming salamat sa inyong pakikiisa at katapatan. Naway pagpalain kayo ng Panginoon at ang inyong mga pamilya. Patuloy tayong maglakad sa liwanag ng Kanyang katotohanan at maglingkod ng may kagalakan. Ang lahat ng papuri at kaluwalhati ay sa Diyos lamang natin ilaan. Amen.